perwisyo ang iniwan ng matinding baha sa ilang probinsya. Una, sangkaterbang putik na pahirapang matanggal. At ikalawa, ang sakit na leptospirosis na naging sanhi ng pagkamatay ng ilan nating kababayan. Nakatutok si Rida Reyes. Hanggang bewang naputik ang isang buwan ng problema ng halos 300 pamilya sa Calasiao, Pangasinan. Ang mga residente walang magawa kundi lumusong sa mistulang ilog ng putik. Pahirapan din ang mga motorista na makadaan. Gamit ang pala, pilit nilang tinatanggal ang makapal na putik sa kalsada. Pangunahing problema rin ng mga bangkero at mga ngisda ang sangkaterbang putik sa gilid ng Pantal River. Di na raw kasi nila maibiyahe at maidaong ang kanilang mga bangka sa Dagupan Fishport. Siyempre, natatakot kami sa wala kami pambuhay sa aming pamilya. Oo. Paano yun? Kung wala na kami ang hanap buhay dito, di wala na. Kalimitan kasi sa mga residente roon, sumasakay sa bangka para makapunta sa syudad. Nagtulong-tulong ng mga bangkero na tanggalin ang mga bumarang putik. Balak din ng Barangay Council na gumamit ng mga backhoe para mabilis na matanggal ang mga putik. 2 lalaki naman sa Dagupan ang namatay dahil sa sakit na leptospirosis. Ayon sa kaanak ng unang biktima, inakala nilang ordinaryong lagnat lang ang iniinda nito. Madalas daw siyang lumusong sa baha noong kasagsagan ng ulan. Isang tricycle driver naman ang sumunod na nasawi. Kahit raw may alipunga at sugat ito sa paa, tumuloy pa rin daw ito sa pamamasada at lumusong sa baha. Imbis na magpagamot, nagpatingin na lamang daw ito sa albularyo. Dito naman sa Metro Manila, naka-code blue alert na ang lahat ng pampublikong ospital matapos tumaas ang kaso ng leptospirosis, busod na bang idinulot ng habagat nitong mga nakaraang linggo. Umabot na kasi sa mahigit 700 ang kaso ng leptospirosis sa Metro Manila. 34 dito ang nasawi. 24 oras raw na nakaantabay ang mga tauhan ng mga ospital at namimigay ng gamot sa mga apektadong komunidad. Rida Reyes, Nakatutok, 24 oras.